Hi guys! So sa karong video kay ang atong topic kay fork line method. So nganong gigamit ni siya? Gigamit ni siya kay mas simple ni siya ug mas dali kaysa sa maghimog panit square labi na dihybrid or more na ang i-cross. So ang fork line method kay gamit ni siya para makompute ang probability sa traits sa offspring. Labi na daghan ang traits nga gitan-aw. Ang first step kay i-separate ang each trait, like for example kay ang iyang shape o color niya. Sunod kay ipinta ang chances sa trait niya. Moving on, nanapunta sa laing example. Kani siya kay tri-hybrid, meaning kay tulo iyang traits. So gamitan na tog fork line method because mas dali gyud siya. So, una itong buhaton is usaw-usaw na to pangita ang probability sa usaw-usaw nga trait. So, ay tas una sa A. Ang A kay nasa 1/2 heterozygous and 1/2 homozygous recessive. So, aray po sa B kay natay 1/2 homozygous dominant and 1/2 heterozygous. Sa C is natay 1/4 homozygous dominant and 1/2 heterozygous and 1/4 homozygous recessive. So, ang next step nga buhaton na rin kay maghimo ta og all possible genotype combinations, like for example gani kay ang A kay gidistribute sa duha ka B nga dayon ng duha ka B kay gidistribute pod sa tulo ka C. Dayon sa pinakalas kay ato na silang i-add ang tanan nilang probabilities, like for example ani ang first kay 1/2 heterozygous A, dayon 1/2 homozygous dominant, yan dayon 1/4 homozygous dominant, and then 1/2 times 1/2 times 1/4 equals to 1/16. Usa na pod kay example sa fork line method. So ang usa kay tri-hybrid, kani siya kay dihybrid. So, meaning kay duha ra ang traits ang naa diri niya. Same ra gyapon ang pag-solve ani niya. So, that's it.